Okay, kasunod po nating activity is all about factor theorem. So sa mga past po nating sample, so madali lamang po kung paano gamitin ang factor theorem. Okay po. So sa factor theorem, kapag ka ang remainder mo ay 0, so ibig sabihin yung iyong divisor ay factor noong iyong p of x. Okay. So, sa sample natin nung nakaraan, ito po sa number 1, using the remainder theorem, we have 3x cubed plus 4x plus 8 divided by x plus 2 na kung saan ang resulta po natin, ang kanyang remainder ay 0. So, ito po, 0 po siya. So, ibig sabihin, itong x plus 2, ito po, ito ay factor po dito. Okay po. So, itong x plus 2, factor po siya nito. Bakit? Dahil nung sinolve natin, wala siyang tira. Wala siyang remainder. Ang remainder ay 0. Exactly 0. So, yun lang po ang ibig sabihin ng factor theorem. Now, dito sa number 2, we have 5x squared minus 2x plus 1 divided by x plus 2 na kung saan gamit natin ang remainder theorem. So, titingnan po natin, factor ba siya? Itong x plus 2 ba ay factor nitong p of x nito? So, nung sinolve natin, ang remainder natin ay 25. So, ibig sabihin po, meron siyang tira. Now, since meron siyang tira, ito po ay hindi factor. So, siya po ay not factor. Bakit? Not factor po siya dahil po siya ay may tira na 25. Sa dito po, sa sample natin number 1, itong x plus 2 po, ito po, so itong x plus 2, siya po ay factor. Bakit? Factor siya dahil nung sinolve po natin, ang remainder po niya ay 0. So, ganun lamang po kadali para malaman kung factor ba siya o hindi using the factor theorem. Okay po. Now, another sample po natin. We're going to show whether x minus 1 is a factor of this expression. Okay? So, try natin si x minus 1. Ito try natin kung factor ba siya ni 3x cubed minus 8x squared plus 3x plus 2. Now, malalaman natin kung factor siya kapag ka ang remainder ay 0. Otherwise, kapag ka meron siyang remainder other than 0, so, hindi siya factor. Okay po. Sige, sabay-sabay po natin isolve ito. Okay, so, using remainder theorem po, kasi pwede ding synthetic division ang gagamitin natin, pwede ding factor remainder theorem. So, using remainder theorem po muna, so, ito, equate natin into 0. So, ang x ay magiging 1. So, ibig sabihin, lahat po ng x dito na makikita ay papalitan po natin ng 1. So, we have 3, 1, that is x ay 1 raised to 3 minus 8, 1 ang x, ito po. So, si x, ito po yun, 1, ito po yun. Then, raised to 2 o power of 2. Then, 3 times ang x po natin ay 1, then plus 2. So, ganyan po yan. So, ibig sabihin po nito, tatlong 1. 1 times 1 times 1. So, tatlong 1 becomes 1 pa din po. So, that is 1 raised to 3 becomes 1 pa din. Minus 8, dalawang 1, that is still 1. Plus 3 times 1 becomes 3 plus 2. So, 3 times 1 becomes 3. Then plus, then 2. Then sunod, we have 3. 3 times 1, that is 3. Then 8 times 1 becomes 8 pa din po. Then negative siya. Dahil dito, ang 8 po kasi ay negative, din ang 1 ay positive, kaya nagiging negative 8. Plus 3 plus 2 becomes 5. Okay? So, makikita po natin na si 3 at saka si 5 ay pareho positive. Ibig sabihin, dadami po ito. Kasi 5 plus 3 becomes 8. Then, minus 8. Okay, sunod po, 8 minus 8. So, wala pong tira. So, ibig sabihin, ang remainder po natin ay
is 0. So, since 0 ang ating remainder, siya ay factor. Okay po. So, si x minus 1 is a factor of 3x cubed plus x plus 2, x 8x raised to 2 plus 3x plus 2. Okay po. Factor po siya dahil ang remainder po niya ay 0. Okay? So, ang number 2 natin sample, we have 5x squared minus 2x plus 1 divided by x plus 2. So, ano pong gagawin natin dito? So, same po yan sa ginawa natin sa number 1 na ang divisor, hinanapan po natin ng value si x. So, dito din po, ganoon din po ang gagawin natin. So, equate po natin si x plus 2 into 0. So, yan yung magiging transpose po natin. We have x is equal to, ang positive 2, pag nilipat sa kabila, magiging negative 2. Okay po. So, lahat ng x po dito, itong mga x dito, itong dalawang x, papalitan po natin yan by negative 2. So, we have 5 x po natin, that is negative 2 square, then minus 2, ang x po natin ay negative 2 plus 1. So, ayan po ang mangyayari dyan. Then, simplify po natin yung naka-enclose o yung naka-parenthesis. So, ibig sabihin nito, dalawang negative. So, that is negative times negative. So, ganyan, that becomes 4. Then, negative times negative becomes positive. So, positive 4 dyan. So, ibig sabihin, 5 times positive 4 na po ito dito. Galing po yan dito. So, sunod, negative 2 naman times negative 2 becomes positive 4. Tama po ano? So, 2 times 2 becomes 4. Then, negative times negative becomes positive. Then, plus 1. Okay. So, sunod, 5 times 4 becomes 20. Plus 4 plus 1. Then, 20 plus 4, that is 24, plus 1 becomes 25. Now, itong 25, ito po yung sinasabi nating remainder. Tulad po dito na 0 po ang R. Ang remainder niya ay 0. So, dito po, ang R po dito ay 25. Ibig sabihin, dito po yung tira niya. Okay po. So, sinosolve po natin ito using remainder theorem. Okay po. So, thank you po.